Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Kahit anong pilit mong pagtakpan ang iyong sarili para lang maging malinis ka sa mata ng taong bayan ay hindi mo pa rin talaga mapipigilan ang paglabas ng buong katotohanan. Senator Ping Lacson at Senator Lito Lapid nagsalita na sa publiko at tila tahasang binuking na mismo ang gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ayon nga sa umano'y kumpirmadong balita, source online, Ping Lacson nagtataka kung bakit tila nawalan na ng gana ang palasyo sa ICI. Tila nalilito umano si Senate President Pro Tempore Ping Lacson kung bakit tila bigla ang nawalan ng sigla ang Malacanang sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng flood control scandal. Sa kabila nito, iginiit ni Lacson na naniniwala pa rin siya sa silbi ng ICI lalo na sa paghalukay ng mahahalagang impormasyon na maaaring magamit ng Ombudsman at Department of Justice sa paghahain ng mga kaso laban sa mga sangkot sa katiwalian. Nagtataka ako kung bakit biglang nawalan ng gana ang Malacanang, ngunit naniniwala pa rin ako na ginagampanan ng ICI ang layunin nito sa paglalantad ng mahahalagang impormasyon. Sa ngayon, nananatiling nakatuon ang atensyon ng publiko sa resulta ng investigasyon ng ICI at kung tutuloy ba sa aktual na pananagutan ang mga natutuklasang ebidensya patungkol sa flood control scandal. Hindi naman nakapagpigil si Senator Lito Lapid na magsalita na rin at umamin sa publiko. Lito Lapid umaming nasasaktan sa tuwing ginagawang katatawanan. Tahasang inamin ng aktor at senador na si Lito Lapid na nasasaktan siya tuwing ginagawang katatawanan at sinasabihang walang alam dahil sa kakulangan niya sa formal na edukasyon. Sa isang press conference, sinabi ni Lapid na bagamat tinatanggap na lamang niya ang mga kantsaw, hindi naman niya ikinakailang tao rin siya na nasasaktan. Dagdag pa ng senador, sanay na raw siyang maliitin ng ilang tao. Kung kantsawan nila si Lito Lapid, ganun-ganun na lang. Kung maliitin si Lito Lapid, ganun-ganun na lang. Kwento pa ni Lapid, matagal na niyang tanggap ang kaniyang pinanggalingan at hindi niya rin akalaing hahantong siya sa mundo ng politika. Di ko naman po alam na makakarating ako rito kahit na barangay captain lang, hindi ako qualified. Kahit nakagawad, hindi ako qualified. Yan po nasa isip ko na wala akong karapatang pumasok sa politika dahil kulang ang pinag-aralan ko pero wala po akong magawa. Dinadala ako ng kapalaran dito dahil sa mga insultong naranasan. Mas mariin ngayon ang paalala ni Lapid sa kanyang mga anak at sa kabataan na pahalagahan ang edukasyon. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? At para sa bupang detalye ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Ito, pag-usapan natin. Dito ako tawang-tawa. Okay? Medyo, again, balikan natin yung sinasabi ko sa inyo. Bongbong Marcos is after the optics. Kaya nga labas to ng labas ngayon. Pinapakita niya na I'm in control doon sa nakawang nangyayari sa ghost projects, and at the same time, kaya siya labas ng labas sa mga videos, pinapakita niya na hindi siya addict, hindi na siyang umingiwi. Pero saglit na saglit lang yun eh. Baka pinigil lang yung panga. Pagkatapos nung cut, gawa ganun na. Or edited, hindi pa natin alam. Di ba? Dapat nga yan, nagpapa-interview siya. Hindi yung si Claire, Auntie Claire na sagot sa mga media. At sumagot siya. Kaya lang sa bagay, baka hindi siya makaharap sa camera matagal dahil hindi niya mapigilang gumalaw-galaw yung panga. Tatandaan po natin na ito yung pinagbintangan at nakikita nung kapatid niya na siya ay nagdadrugs talaga, to si Bongbong Marcos. So according to sa sister, pero kung ikaw ay malalim sa droga, hindi mo talaga kakayanin hindi ka magdodroga. It's a way of life na. So hindi nito mapipigil yun. Nagigets nyo? So hindi po pwede na magpapa-interview to ng matagal kasi hindi niya mapipigil yung panga. Gagalaw at gagalaw yan. May sariling utak yan. Pag ikaw ay nagko-cocaine, di umano, yung panga mo gagalaw ng kusa. Oh, pwede mo pigilin yan. Maiksi lang. Okay? Pero yan ang optics pinapalabas niya. Katulad nito, I was already a geek before the word geek was invented. Geek ka? O addict?
Ang labong geek kasi yung mga naalam kong geek yung parang mga nerdy, yung mga ganon, 'di ba? Matatalino yun kahit weird. 'Di ba? Parang weird, parang medyo weird tingnan, parang si Kiko Barsaga, pero matatalino. Ikaw hindi weird. Hindi ka weird, hindi ka parang geek tingnan. Pag tiningnan ka parang luto yung utak mo. Iba nakikita nyo, iba yung parang weird, yung parang geek. 'Di ba? Meron kayong mga klaseng ganon. Pero pag tiningnan mo naman ng grado, tatalino, ito wala. Wala talagang nakikita nyo. Ako para sa akin this is not to disrespect, but a classic example of parang geek na medyo si Miriam Defensor. Pero kita mo yung utak. Parang nawiwirduhan ka kasi pero gano'n. Pero pag tiningnan mo yung sinasabi, ito wala. Yung mga pinagsasabi nito wala. Lutang na si Lenny, mas matindi ito, hindi lang lutang. Sunog ang utak. Kaya Bongbong Marcos, sino na namang may pakana bumulong sa utak mo na sabihin mo yan? Ba yun nga sinasabi kay Bongbong Marcos, hindi alam, di umano ni Bongbong, yung nakausap ko ang sabi, hindi alam ni Bongbong Marcos ang tatong nangyayari. Iba na po ang nagpapatakbo ng Pilipinas, siya parang nagsasalita lang. Binubulungan lang kung anong sasabihin. Sasabihin lang kung anong sasabihin at gagawin. Kanino na namang pakanayang geek ka? Kasi ikukunik ko po ito Dahil itong issue na ito ay may connection po doon sa gusto niyang gawing optics. 'Di ba lumabas siya na may mga bata, mga estudyante, kabataan. Tandaan natin, yung boto kasi ng kabataan malaki po 'yan. Yung mga college and fresh graduate. Yung college to, pagpalagay mong 18 to 30, malaki po yung boto na yan, 18 to 30 years old. Nagkaroon ng survey. Ang gusto nila si VP Sara. So, Bongbong Marcos is trying to win that voting bracket, yung 18 to 30. Kaya nga, gumagamit siya ng mga ganiyang salita, yung geek na, para gets ng kabataan. Hindi mo maluloko yung kabataan. Una, bakit? Sila ang apektado. Pag walang trabaho, ikaw ang sisisihin, Bongbong Marcos. Ito yung mga fresh graduate. Ito yung mga nag-aanap ng trabaho. Ito yung mga nag-i-start pa lang. Pagbagsak ng ekonomiya, sila ang unang sapul. Well, anyway, yan po yung trajectory ng optics ni Bongbong Marcos. Yan po ang binibulong sa kanya. Sige, kunin natin yung kabataan kasi nakuha na ni BP Sara. Kunin natin. Dikitan natin yung kabataan. Sa akin lang, Bongbong Marcos, kung didikitan mo yung kabataan, turuan mo na magandang asal. Baka mamaya turuan mo mag-cocaine. Baka lang naman, ako yung nagtatanong, wag naman sana. Wag naman, baka naman maturuan mo pa magdroga ito. Tapos paano ituturo? Or paano mag-shoplift? Wag naman. Wag mo naman sanang maturuan ng kaganon. Turuan mo ng kabutihang asal. Okay? Itong mga kabataang nakakasalumuha mo. Kung gusto mong gawing optics yan, sige, so be it. Basta importante, merong naaambag sa Pilipinas yung plano mong optics na yan. Okay. Next po tayo. Nang dahil dyan, nagalit si Lito Lapid, nagsalita na. Sabi niya, pabor ako sa anti-political dynasty. Hindi dahil last term ko na, hindi yun May mga anak naman ako at may mga apo. Anong sustansya nito sinasabi ni Lito Lapid? Pero alam mo dapat palakpakan natin to si Lito Lapid. Palakpakan to dahil may boses na. Hindi nagsasalita to Pambira. Alam nyo, pinupush nila tong anti-dynasty law kasi yun nga, ayaw nilang makuha ng Duterte. Ayaw nila na maraming Duterte makaupo. Baka nga itong gagawin nilang na anti-dynasty law na hindi, baka lalagay nila, hindi na pwede maging presidente ang isang naging anak to the 4th degree. Hindi na rin pwedeng maging presidente. Gagawa sila ng mga batas na tatama kay BP Sara. Kasi dati namang na may anti-dynasty law Bigla-bigla na lang sinulpot yan. Di ba? Dati na yan Baka mamaya dadagdagan. Ako, yan ang duda ko dyan. Delikado yan, Yang anti-dynasty law na yan, kung hindi target ang Duterte,
it will specifically target VP Sara. Kung hindi man Dahul Duterte, baka sabihin doon hindi na pwedeng tumakbo yung ibang mga kamag-anak. Pero kung presidente mismo, hindi na pwedeng maging presidente ang dati nang naging presidente ang tatay. Tapos. Kasi kung anti-dynasty lang, hindi lang papasayan sa Congress. Bakit? Yung mga congressman, ang daming mga anak niyan, asawa, kamag-anak. Maraming mga kamag-anak yan na tumatakbo rin. So baka hindi ito aproban ng Congress. Nagigets nyo? Pero kung attack lang kay BP Sara, na bawal lang mag-ama na maging presidente, pwedeng gawin nila yon kasi hindi naman sila tatamaan. Nagigets po natin. Hindi tatamaan sila mismong mga congressman. Ang tatamaan lang si BP Sara. That's how desperate they are. Babantayan po natin yan. Dapat po wag natin hayaang umabot doon. Mag-iingay tayo pero iyan na po eh. Ang naalala ko po dito kung sino, si Boying. Naalala nyo, pinalutang lang nila yung usaping mag-o-ombudsman si Boying pero tinuluyan nila. Ganyan po sila. Pag ginusto nila, palulutangin muna nila and then they will try to observe ang magiging reaction ng taong bayan. Kaya nga, pag eto naman, pinalutang lang nila at hindi tayo pumalag, delikado po yan. Okay? Lalong-lalo na, ang nagsalita, may boses. Si Lito Lapid. Minsan lang magsalita, pagsalitain na natin ang may boses. Di ba? Pero, pag pinalutang nila yan, tapos yan ay tatama kay BP Sara, ready tayo mag-ingay. Gawin natin yung ano natin. Dahil ito ay, ulitin ko, ito ay hindi pagtatanggol lang kay BP Sara. Ito ay pagtatanggol sa paggamit sa kapangyarihan. Grave abuse of power ang ginagawa ng gobyerno dahil gusto lang nilang manatili sa power. Hindi dahil sa concern sila sa taong bayan. Gusto lang nilang manatili sa pwesto. Kung hindi man sila personally, yung mga bata nila gusto maupo. Dahil alam naman natin malakas si BP Sara. Diba? Patuloy tayo maging mapagmatsyag mga kababayan kung mapatuloy tayo magbantay patungkol dito. Okay? So, wag nating kakalimutan. Pero ang labo mo talaga, Lito Lapid. Dapat, alam mo, hindi ka na naging senador. Yan sabi, hindi coach, maraming nagagawa yan sa Pampanga. Hindi dapat sa Pampanga na lang siya. Para ka nag-apply na karpintero, hindi ka naman marunong magkumpuni ng bahay. Marunong ka gumawa ng kotse. Hindi dapat doon ka, nagmekaniko ka. Parang ganun eh. Diba yung sinasabi, hindi coach, maraming nagagawa yan sa Pampanga. Ba't sa Pampanga? Hindi dapat nag-gobernador ka doon, hindi senador. Pagdating sa senador, wala talagang silbi ito eh. Sinasabi niya, hindi naman ako magaling mag-English. Hindi po sa pag-i-English yun. Pwede ka naman pakinabang eh. Hindi, tahimik ka dyan, hindi mo malaman kung senador ka ba o hindi. Ito, isa pa pong usapin ng diversion, okay? Sige, pag-usapan natin ito. Sinabi ni Trillanes na magmumula raw sa mga miyembro ng simbahan at civil society groups ang naturang kaso. Dahil daw ito sa maanumalya umanong confidential funds ng BICE at iba pang issue sa opisina ng Office of the Vice President. Sinabi rin ni Trillanes, posibleng mabunyag ngayong linggo ang mga nakaw o banong yaman ni VP Sara. Nako! Si Trillanes, no? Siya pa talaga ang magdidemanda ng plunder kay VP Sara. Desperado. Ito si Trillanes eh. Di ba siya yung nagsabi, if I'm not mistaken, siya yung nagsabi pagka naging presidente raw to si VP Sara, aalis siya. Ang dami na pong natatakot. Actually, yung mga komunista, takot na takot talaga. Yung mga makakaliwa, yung mga CPP, NPA, yung mga rebelde, natatakot na maging presidente to si VP Sara. Kaya they will do everything. Even yung mga pinklawan eh. Nag-uusap na po sila. Di ba? Makikita nyo naman sa vlogs nila eh. Na, aminado sila, malakas talaga si Sara. Unless, ma-disqualify. Kaya nga ginagawa nilang lahat ng paraan, siraan si BP Sara nang sa ganoon ay hindi maging presidente. Ang problema sa ito, mga to, hindi na ba sila natuto na hindi naniniwala ang taong bayan sa kanila? Dahil 3 taon na po nilang ginagawa yan. Lagpas 3 taon na po, 3 taong kalahati na nilang ginagawa. And yet, mahal pa rin ng taong bayan. Mataas pa rin ang trust rating ni BP Sara. Doon pa lang kitang-kita mo na eh. They are doing the same mistake again and again and again. Kaya nga lagi ko sabi, they have to accept the reality. Si BP Sara will be the next president. Gawa na lang nila ng paraan, mapa-impeach nila pag naging presidente, 'di ba?
Posible yun. Okay, hindi ko po tinuturuan sila. Sabi, ba tinuturuan mo? Hindi naman sa ganon. Kaya lang, para lang for discussion purposes, kung talagang desperado sila na hindi maupo si BP Sara, hindi po epektibo yung paninira kay Sara. Hindi na po sila talaga nagsasucceed eh. Oh. Tapos ngayon po si Trillanes pa. Irrelevant yan. Meron pa bang naniniwala kay Trillanes? Sa totoo lang. Dalawa lang ang naniniwala kay Trillanes, yung bayad o may sayad. Sabi nga nila. Or, yun lang, pinklawan or adik. Wala nang naniniwala dyan kay Trillanes. Ang Ombudsman kasi at ang Anti-Money Laundering Council, meron silang memorandum of agreement na pwede silang magbigay ng flag transactions. Yun na ngayon ang magiging tulay para dyan sa pag-expose na yung mga bank accounts. Yan, okay. Ito ngayon ang malaking problema. Dito po delikado si BP Sara. Pag ito ay nireklamo sa Ombudsman, ako sa akin kung sa korte ito, walang panalo to si Trillanes. Walang panalo, walang kapanapanalo to. There is no even slight chance. Kunwari, pag didemanda to si Sara, walang kapanapanalo. Okay? Pag dumating ang panahon na ididemanda si Sara, walang kapanapanalo. Kasi wala talagang ebidensya. Obviously, paninira lang. Kaya lang iba pong story sa Ombudsman. Okay? Ang Ombudsman po, hawak ni Bongbong Marcos. At marami nga nagsasabi, itong Remulla Brothers, ito na ang nagpapatakbo sa Pilipinas. Si Lisa, konektado kay Martin at saka sa Remulla Brothers. Si Bongbong, pangalan na lang. Title na lang. Tagasunod na lang. Makikita nyo naman eh. Diba? Pag nagsalita si Bongbong, parang wala siyang alam. Kaya nga hindi na siya pinaharap sa media. Controlled. Laging dilalagay nila si Bongbong Marcos sa controlled environment. Wala siyang alam. Basta si Bongbong Marcos nasa happy place, yung kanyang paboritong bisyo na gagawa niya, di umano, okay na siya doon. Diba? So, ano nga asahan mo kay Boying? Diba? Wag tayong wag tayong maglokohan dito. This is public knowledge. Wala tayong aasahan kay Boying. So, pag kinasuhan talaga to sa Ombudsman at dinesisyonan ito ni Boying, delikado. Dito po, delikado talaga si BP Sara. Ito sa tingin ko, mas may problema si BP Sara kaysa sa impeachment. Dahil sa impeachment, marami pong utak ang magsasalita. Sa Ombudsman, si Boying lang. Na yan, makikita nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Kasi di naman negosyante yan o kung ano man eh. So doon lang po yan sa gobyerno. Dito, mali ka naman doon, Trillanes. Kasi bilyon-bilyon daw si Sara Duterte. Una, meron ba siyang bilyon? Okay, yun ang unang tanong doon eh. Di patunayan mo. Okay? Ngayon, kung wala kang patunay, don't try to be relevant. Kasi hindi ka nga nanalo eh. Hindi mo na nga kaya makabalik ng senador. Natsambahan mo lang yung tao before. Nagulat mo dun sa kudita-kudita mo, duwag ka naman, sumuko ka naman. So ngayon alam ng tao na supot ka na. Okay? Nagulat mo lang no, pero ngayon kita mo pati mayor hindi ka manalo. Tatry lang tong maging relevant eh. Pero yung sinasabi niya na patungkol sa wala, saan niya nakuha yan? Wala namang negosyo yan. Tatandaan po natin, ang lolo po ni Sara, politiko na. At si PRRD, ang tagal ng politiko. At si Sara, ang tagal na rin politiko. In short, naman, wag tayong maglokohan. Kahit pa paano, meron din namang naipon yan. Diba? Ano ba namang gasino magkaroon ka ng negosyo? Yung vlogger nga may pera, nakakapagnegosyo eh. Politiko pa. Diba? Asan ba utak nito? Kaya lang kasi ibang usapin yung bilyon-bilyon. Pero madali kasi magsalita ng bilyon-bilyon. Wala naman siyang ebidensya. Pinipilit nila yung bank account. Nasa batas po yung may bank secrecy law tayo. Diba? Ito po hindi itinatago. Kaya lang ito ay purely harassment ko yung mga pambibintang ni Trillanes is just harassment. Halatang halata. Parang yung gustong imbestigahan yung Dolomite. Bakit? Nasa flood control tayo, Dolomite. It's just harassment.
Di ba? Hindi ito katulad nung kay Bongbong Marcos na dapat siya magpa-drug test. Kasi yung kay Bongbong talaga, meron talagang nagsalita. Nakita mismo, alam niya mismo, kapatid niya mismo, na addict siya. Hindi yun harassment. Realidad po yun. Magkaiba po yun. Hawa. Mga kapatid, Next po tayo. Okay, tingnan po natin ito ha. Ito po yung sinabi ng ICI says, evidence insufficient to recommend charges against Escudero, Poe, Villar, and Binay. Ulitin ko. Against Escudero, Poe, Villar, and Binay. Oh. Insufficient to recommend charges. Naku, magagalit. Ha? Magagalit po sa inyo. ICI, si Bongbong Marcos. Hindi ba ginagamit ng diversion eh? Ginagamit na diversion ng gobyerno ng mga magnanakaw etong mga senador dahil sila yung talagang kilala nationwide eh. Yung mga iba namang congressman, hindi mo naman kilala yan eh. Diba? Mas maraming hindi kilala dyan. So, hindi sila masyadong nakafocus doon. Ang gusto talagang kasuhan at gustong may makulong ng gobyerno etong mga artista at mga senador. Eh lalong-lalo na kung senador ka tapos asawa ka pa ng artista katulad ni Cheese. Diba? Kasi madadivert. Ngayon, ang tanong eto. Hindi na sila pinaiimbestigahan. Ano ha? Walang sufficient evidence, sabi ng ICI. Ang tanong, si Tambi, asan? Bakit hindi kayo mag-focus kay Romualdez? Hindi nyo kaya, di ba? Takot kayo kay Saldico, takot kayo kay Romualdez dahil ituturo si Bongbong Marcos. Si Bonoan, asan na? Pagkatapos maimbestigaan, pinaalis ninyo. Sabi, babalik ng December. Magpapasko na, wala pa. Hindi pa umuwi. Bakit nakatuto ko kayo kung saan-saan? Dito ako asar na asar sa gobyerno eh. Isa pa to si Trillanes, tarantado rin eh. Oh. Yung mga katulad ng ibang congressman, pati to si Tino, kung sino-sino inaasikaso. Bakit dito kayo nakafocus? Ba't di nyo hagilapin si Bonoan? Ang laking pera niya, no? Si Bernardo. Ito pa. Si Sandro at saka si Cadiz. Diba? Sinabing bagman yan. Bakit walang pumapansin kay Sandro? Oh. Si Sandro nga nagpunta sa ICI. Executive session naman. Si Cadiz, maraming proyekto sa Ilocos Norte. Matagal nang kasama ng mga Marcos. Di ba? Puro diversion eh. Kaya itong pelikula na binebenta ni Bongbong Marcos, walang bumibili. Gusto ng taong bayan, merong managot. And it's very safe to say na ang dapat managot dito yung tatlo. Saldico, Tambaluslos, at si Bongbong. Hindi gusto ng tao yung palabas. Kaya ngayon nakikita natin sa ratings, nagsasalita ang tao. Hindi nila gusto yung klaseng investigasyon na ginagawa sa Blue Ribbon, kung saan pa man. Maliwanag oh. Ito po, tingnan natin. Dito pa lang, obvious natin na lahat po ng ginagawa, lahat po ginagamit para may divert. Sabi ko nga, sikat na senador, pati nga si Vice Ganda ginamit di ba? Nagpatutsada rin yan kay PRRD. O, naalala nyo yun? Pati nga si Tito Soto, ay kita nyo, di ba? Nagagamit ng gobyerno ngayon. Kung yung iba nagagamit, katulad nila Cheese, sila Bong Revilla, di ba? Nagagamit sila Jinggoy, nagagamit dahil sikat na artista, to divert, sila ang pinagbibintangan. Ito naman sila Tito Soto, sila Vice Ganda, ginagamit din pro-government para maging proteksyon ng gobyerno. Diba? Iba rin kasi pagka nadadivert mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag tayong papayag dahil marami pang lalabas na mga balita para hindi na pag-usapan. Makalimot na yung tao doon sa nakawan, sa ghost projects. Ito pa. Tingnan natin mabuti ito ha. Ombudsman Remulla sabi, nakita ko po ito sa Facebook, naniniwala na masyado pang maaga para husgahan kung kurakot si dating Speaker Romualdez. Diba? Ito palang kitang-kita mo na eh.
walang gagawin itong si Boying Rimulya kung hindi proteksyonan si Tambi. Tanda mo, magka-frat yan dalawa. At higit sa magka-frat. Maraming pera po ito si Saldico, ay si Martin Romualdez. Connected din po ito kay BP Sara. Nakikita nyo? Kasi pag si BP Sara, pagka naakusahan to si Romualdez, everything will fall down. At mananaig si BP Sara. Posibleng maipalit nga si BP Sara. So Boying will not allow that. He is not stupid to allow that. Kaya nga tama yung naririnig ko sa taong bayan na ito si Boying ay katulad nito sinasabi niya, masyado pang maaga para husgahan kung kurakot si dating Speaker Romualdez. It's not, the issue here is not early. Hindi yung maaga. Kasi kahit na may lumabas na mga ebidensya kay Tambi ay hindi mo iimbestigahan, hindi mo kakasuhan, hindi mo ipakukulong. Hindi ito dahil maaga pa. Itinuturo na nga si Tambi. Ilan na ang nagturo kay Tambi? Ayaw nyo pa rin imbestigahan dahil sinasabi nyo yung salaysay ni Gutesa at saka ni Saldico ay hindi nagka-count dahil hindi naman nasumpaan. Yung kay Gutesa, mali naman ang pagkakasumpa patungkol doon sa notaryo na hindi naman talaga kailangan. Di ba yan ang palusot nito? Pero may nagsabi sila ang pork barrel king. Si Saldico, si Tambi at saka si Sandro. Hindi nyo ba makita? Hindi mo naman kailangan ng salaysay ng iba. Tingnan mo na lang, totoo ba may insertions? At lahat ng mga proyekto, majority ay napunta ng DPWH kay Tambi at kay Sandro. Doon na lang eh. Anong kailangan yung salaysay ng iba na kailangan nakapanumpa? Yan yung ginagawa nilang dyan, hindi nakapanumpa eh. Kaya nga hindi nila papayagan talaga si Saldico umuwi. Dahil pag umuwi yan, manunumpa na yan. They have no choice kung hindi idiin si Tambi. At pag diniin si Tambi, sigurado ituturo niyan si Bongbong Marcos. If you allow me to go down, I will let you go down also. Hindi po pwedeng hindi magdidikit-dikit yan. So, si Boying, tama yung sabi ng taong bayan. You cannot blame the people. Napoproteksyonan niya si Tambi para hindi makarating kay Bongbong Marcos. Dahil magsasalita. Kaya nga naman in full effect na yung diversion. Mga kababayan, ito po ginagawa nila. Huwag tayong papadala. Lahat po ng sikat gagamitin nila para ma-divert. It's either ibintang sa mga sikat or gamitin yung mga sikat para atakihin at magkaroon ng ibang issue. Huwag kayong papayag. Papansinin nyo una pa lang, style na nila yun. Yung may namatay sa LA, naalala nyo yun? May namatay sa LA dahil sa cocaine? Nakasama ni Lisa? Anong ginawa? Biglang pinahuli si PRRD papunta sa Dahig. Sabay na sabay po yun. I will never forget that dahil nasa Liwasang Bonifacio kami. Yan po ang usapin. Yun po ang sinasabi ng mga speaker. Doon sa rally na yun. Look at the timing. Kaya huwag tayong papayag sa ganun. Panloloko po yan. Napaka manipulative ng government ni Bongbong Marcos. But this is the good news. Wala namang naniniwala sa kanila eh. Kahit hawak nila ang karamihang sikat na mainstream media, hawak nila sa leeg. Yung mga nakaposisyon, hawak nila. Hawak pa nila ang pink. Pero hindi naniniwala ang taong bayan. Bumabagsak pa rin ang ekonomiya natin, ang stock exchange natin, ang investment, bumabagsak ang peso. Diba? Dapat ang December, tumataas ang peso. Pabagsak, pabulusok. Ang trust rating ni Bongbong bumabagsak. It means wala na talaga silang tiwala kay Bongbong. And si Sara, nananatiling mataas. Maingay lang sila dahil hawak nila ang mainstream media. Pero pagdating sa tao, wala na talaga naniniwala. That is something good. Kaya nga po ako hindi po magpapaulit-ulit po ako na huwag tayong papayag sa diversion. Kailangan managutong tatlong to. Si Bongbong, si Martin, at si Saldico.